Walang special treatment para kay former Senator Bong Revilla Jr. this time matapos i-reject ng Sandiganbayan 3rd Division ang motion na nagre-request na i-transfer si Revilla mula sa New Quezon City Jail sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame. Matatanda ang voluntaryong nag-surrender si Revilla sa mga otoridad at nakulong sa New Quezon City Jail sa charges na malversation of public funds through falsification of public documents. 1, 2, 3. Mabuhay! Senador! Nakabalan sa'yo si Lord! Nakabalan sa'yo si Lord! Hindi ka pababayaan ni Lord. May ibayad daw po ba yung mga nagrally dito? Wala pa. Wala kami ginagawa. Tawag kami. Para sa buwan pa rin siya. Kung meron man siyang nagawa, pero tinutulong niya sa mga tao. Ang nararamdaman ko lamang po, kung sino pa yung mapagtulong sa tao, yan pa nagigipit. Ginigipit nila. Ang amin po sinadali walang kasalanan. Paano niyo po nasabi wala siyang kasalanan, ma'am? Kasi po, hindi siya nagtago. Hinarap niya po. Sa kanyang motion, iginiit ni Revilla na ang pag-confine sa kanya sa isang regular jail facility ay mag-e-expose sa kanya sa significantly elevated risk of physical harm, harassment, or assassination. Pero sa resolusyon naman ng Sandiganbayan, wala raw merit ang mga claims ni Revilla at mahigpit naman daw ang seguridad sa jail facilities na personal na ininspeksyon ng mga Sandiganbayan justices. Ibinasura ng Sandiganbayan 3rd Division ang mosyon ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mailipat sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City. Ito sa gitna ng kanyang kasong malversation na walang piyansa kaugnay ng flood control scandal. Batay sa 30 pahinang resolusyon na may petsang February 5, walang basehan ang claims ni Revilla na mapanganib, harassment o may banta sa kanyang buhay. Dahil dito, mananatili ang dating senador sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa bahagi ng Payatas kung saan kasama niya ang iba pang mga akusado sa kaso. Si Revilla ay isa sa mga akusado sa 92.8 million pesos na Ghost Bulacan Flood Control Project.